ng pagsasyam sa karangalan na Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw sa pagsasyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, may pusong bukas para sa lahat, hindi mapanghusga. Ang hindi pagkilala kay Jesus sa kanyang sariling bayan ay isang masakit na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ngunit tunay na mahabagin at maawain ang Diyos sa kanyang mga tao, kaya't si Kristo ay nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Kaya sa misa na ito ay ating idalangin kay Birhen Maria na nawa ay magkaroon tayo ng pusong bukas at tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Anthony Coa. Magsitayo po ang lahat. Isang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang mapagpala kahit maulang gabi sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Ako po si Father Tony Coa, bagong-bagong pare, wala pang isang taon, at ako'y nagpapasalamat sa ating kapilya na si Father Sammy sa pag-imbita sa akin dito sa inyo para makapag-misa nobenaryo. And I'm very happy to celebrate my first Mass here at the Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Kahit maulan, kahit may bagyo, tuloy ang misa nobenaryo, tuloy ang piyesta. Amen? Amen. Upang maging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang ito, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ay, kapayapaan.
Ama naming makapangyarihan, lobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birheng Maria upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po tayo. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino naman sa kanila pinapunta si Elias,
kundi sa isang babaeng balo sa Serapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kaligitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Ngayon po ay nasa ika-4 na araw tayo ng Misa Nobenaryo na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, may pusong bukal at bukas para sa lahat at hindi mapanghusga. Narinig natin sa ating mabuting balita kung paanong hinusgahan agad si Jesus ng kanyang sariling bayan. Hindi ba yan yung anak ni Jose? Bakit yan nangangaral sa atin ngayon? Sa madaling salita, wala silang believe kay Jesus. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, wala sa plano ko ang magpari. Nakwento ko kanina, ako'y batang-batang pare, wala pa po akong 1 taong pare ng Diocese ng Caloocan. Ang tatay ko po ay Inchik, kaya ako ay Tony Kowa. 100% Chinese ang aking tatay at ang aking nanay naman ay 100% Filipina, kaya ako ay Chinoy. At lumaki kami sa pamilyang hindi nagsisimba. Ang tatay ko, dahil Chinese, syempre Buddhist, at naalala ko nung lumalaki kami, nagsisimba kami hindi sa simbahan kundi kay Buddha. Sa Binondo, sa Nara, so pupunta kami doon para mag-alay ng incense stick para kay Buddha, kay Kuan Yin Ma, mga Diyos-Diyosa ng mga Buddhist. At yung nanay ko, pinabinyagan kami, pero hindi kami pinalaking nagsisimba o nagdarasal. At lumaki kaming magkakapatid na ganon. At naalala ko, nung ako'y nag-aaral na ng nursing, dyan sa may Chinese Gen, alam niyo ba yung Chinese Gen na hospital? Dyan sa may Blumentritt, doon ako nag-aaral. Matanda na ako noon, college na ako. Hindi pa rin ako marunong magdasal, hindi kami nagsisimba. At ang una kong talagang exposure na masasabi sa simbahan ay yung tinatawag nating BEC o Basic Ecclesial Community. Ako'y natagpuan hindi sa simbahan, kundi dahil sa street mass sa kalye. Ang aming pong simbahan, maliit lang din. Kung kayo po'y nagagawi sa 6th Avenue, ang aming simbahan ay Sagrada Familia Parish. Maliit lang din na simbahan. Siguro malaki lang ng kaunti dito dahil 3rd floor yon, pero makitid at maliit din. Pero ako'y natagpuan hindi doon sa simbahan, kundi doon sa street mass. Naalala ko nung ako'y pagala-gala, nung gabing yon sa kalsada namin, nilapitan ako nung aking kababata na kasama pala siya doon sa nag-organize ng street mass ng BEC sa amin. Sabi niya, Tony, baka gusto mong magbasa ng panalangin ng bayan? Sabi ko, ayoko makisawsaw dyan. Hindi nga ako marunong magdasal, pagbabasa mo ko ng panalangin ng bayan, hindi magmumukha akong, hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Sabi, wag na, next time na lang. Pero buwan-buwan ginagawa yung aming street mass, BEC, sa kalsada talaga, naglalagay lang din kami ng trapal,
At yung kababata kong yon ang masugid na kumukulit sa akin na magbasa ng panalangin ng bayan. Siguro mga pang-4 na beses, tsaka ako umuo. Sabi, sige na nga, basahin ko na yung panalangin ng bayan, total, maikli lang naman. At tinuro niya sa akin, Tony, ito yung cue mo. Dito ka papasok, ito sasabihin mo, pagtapos, magbow ka, bumalik ka sa iyong upuan. So ginawa ko yon. Wala naman nagbago sa akin. Wala namang magic. Hindi ko naman natagpuan ng Diyos doon sa pagbabasa ng panalangin ng bayan. Pero dahil buwan-buwan, kinukulit ako nung kababata kong yon, may mga buwan na, oo ako, pero hindi ako magpapakita. Sige, tutulong ako. Tapos, sabihin ko kay mama, wag mo papasukin ha. So, ganun, on and off. Hanggang sa talagang ma-involve na ako doon sa aming DEC. Sa kalsada, once a month, pumupunta doon si Father para magmisa, at ako'y na-involved na doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero hindi pa rin ako nagsisimba sa simbahan. Doon lang ako sa street mass sa amin. Once a month lang yun. At hindi kami nagsisimba ng pamilya sa simbahan. Kaya yun yung kinalikhan ko. At naalala ko nung ang aking tatay ay magkasakit na cancer at yumao. Siya po ay nakalibing dyan sa Holy Cross Memorial. Nilapitan ako ng aking mga tito at tita na, may clinic kasi kami sa mata. Ang tatay ko kasi doktor sa mata at meron kaming clinic sa Caloocan. Ako'y nagtatrabaho na noon bilang nurse sa Chinese Gen din. Sabi niya, Tony, baka gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral. Total, meron kayong clinic. Sayang naman yung mga pasyente ninyo kung walang magmamana nung inyong clinic. So, ang plano ko noon, mag-abroad. Yun yung panahon na lahat ng mga bata nagna-nursing. At pupunta ng London, New York, yun yung kasagsagan, lahat nagna-nursing. At nagtatrabaho na ako noon, ready for going abroad. So pinag-isipan ko maigi, paano yung plano ko? Plano ko mag-abroad, pero sayang din naman yung clinic namin. Hanggang sa makumbinsi nila ako, sige, mag-aral ulit. At habang ako'y nag-aaral, para sa doktor sa mata, lumalalim na pala yung aking pananampalataya sa Diyos. Unti-unti, na-involve na ako, hindi lang doon sa aming BEC, kundi pati doon sa simbahan namin sa Sagrada Familia Parish. At inaaral ko na rin ang ating pananampalataya, lumalalim na rin ako sa pananampalataya, at unti-unti, na-impluwensyahan ko na rin yung aking pamilya na hindi nagdarasal at hindi nagsisimba. Unti-unti. Hanggang sa dumating yung oras na magbo-board exams. Siyempre, bago ka mag-practice ng iyong profesyon, kailangan mong lisensyado ka. Tulad ng nursing, iba pang mga profesyon, kailangan mo ng lisensya mula sa gobyerno. So, darating yung board exams. Ang board exams po sa doktor sa mata, optometry, ay 4 days. 4 na araw. 3 days, sulat, exam, written exam. At yung huling araw, the 4th day, practical. Magdadala ka ng sarili mong pasyente at gagawin mo yung mga interventions kaharap ang mga doktor. So, kinikilabutan na ako noon at kinakabahan. Paano ba to? Board exam. So, nagdasal ako. Pumunta ako sa simbahan, nagdasal ako. Lord, tulungan mo naman ako makapasa sa board exams. Tapos parang may bumulong sa akin. Parang meron akong bokasyon sa pagpapari Pero hindi ko sure. Kasi walang pari sa pamilya namin. Walang madre sa pamilya namin. At ang pamilya ko hindi nagsisimba. Hindi nagdarasal. Pero parang meron akong calling sa pagpapari, pero hindi ko sure.
Kaya hingi ako ng sign. So sabi ko sa Panginoon, habang ako'y nagdadasal sa simbahan, sa harap ng Santissimo Sacramento, okay Lord, kung gusto mo po ako magpare, hingi ako ng sign, siyempre. Kung gusto mo po ako magpare, gawin ninyo akong top sa board exams. Ayoko ng top 10. Ayoko ng top 5. Ayoko ng top 3. Ayoko ng top 2. Gusto ko top 1. Kasi suntok sa buwan. Eh? Alam mo, pag ikaw ay nagbo-board exam, masaya ka na makapasa ka. Kasi pag nakuha mo yung lisensya mo, pare-pareho lang kayo. Actually, yung mga top, ano lang yan, bonus eh. So, humingi ako ng sign na parang imposible. Di ba? Imposible naman, top 1. Sa buong Pilipinas, ang board exams. Hindi lang sa Metro Manila. That's the whole Philippines. So, kung gusto mo ako magpare, sige, humingi ako ng imposibleng sign. Humingi ako ng top 3, Lord, Kung mag-top 2 ako, ayaw, hindi ako magpapare. Gusto ko, top 1. Eh di, nag-sign of the cross ako, di, umalis na ako dun sa simbahan namin. Siyempre, review. Dumating yung board exams. 4 days. Written, practical. Pagkatapos ng board exam, nanlumo ako. Dahil ang hirap ng board exam. Parang magkakalapit yung sagot, lahat tama, tapos pipiliin mo yung pinaka-tama. Walang mali. Lahat ay tama. Tapos pipiliin mo yung top answer, pinaka-tama, sa lahat ng tama. Kaya pagkatapos ng exam, parang wala kang siguradong sagot. Kaya, nanlumo talaga, bagsak ata ako sa board exams. Kaya nagdasal ulit ako. Binabaan ko na yung standard. Makapasa na lang, Lord. Masaya na ako. Kasi ang hirap na board exams. Ano ba yan? Siyempre, chinecheck pa yun ng gobyerno, di ba? Hindi naman agad lalabas yung resulta. So, lumipas yung ilang buwan. Then may tumawag sa aking cellphone. Nung sinugot ko yung aking cellphone, ang kausap ko pala yung dean ng aming college. At kinocongratulate niya ako. Top 1 ako sa board exams. So mag-ingat kayo sa dinadasal ninyo, At ako ngayon ay pari na ng ating diocese. 10 taon ang aking formation sa seminaryo at ako'y naordinahan noong December 8, 2023. Kaya kung marapatin niyo yung medyo baguhin ko itong sinabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng pangako ng Diyos, samantalang nakikinig kayo. Sino mag-aakalang magpapari ako? Wala sa plano ko, wala sa imahinasyon ko. Pero yun ang pagtawag ng Diyos. At nagpapasalamat ako dun sa mga taong hindi ako hinusgahan. Na naging bukas ang kanilang puso na, yang si Tony, hindi naman nagsisimba yan eh. Hindi naman nagdarasal yan. Magpapari. Nagpapasalamat ako sa mga taong hindi ako sinaraduhan ng pinto at nakita nila yung potensyal ng pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao. At ganun din ang ginawa ng Diyos sa akin. Maniwala kayo sa hindi, ang aking pamilya na hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, ngayon, linggo-linggo nang nagsisimba. At ang aking nanay na never nagsimba, ngayon, araw-araw nagsisimba. Purihin natin ang Panginoon.
At gayon din ang panawagan ng ating mahal na Birhen ng banal na puso ni Jesus. Nawa buksan nyo rin ang inyong mga puso sa mga taong malayo sa simbahan. Mapalad tayo, ngayong gabi, puno ang kapilyang ito, tayo nagsisimba ng misa nobenaryo, pero napakarami pang tao dito sa Baysa na hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi kilala ang ating patrona, ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa kayo ang tumawag sa kanila. Kung paanong hindi sumuko yung aking kababata sa pagtawag sa akin, huwag nyo rin susukuan ang inyong kamag-anak, ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga kapitbahay, ang inyong mga kaaway na malayo sa Diyos. Paano na lang kung pangalawang beses, pangatlong beses, sinukuan ako ng aking kababata? Ay, ayaw naman ni Tony eh. Iba na lang. Sinaraduhan niya ako ng pinto. Buti na lang, nagpursige siya. At dahil sa kanya, at sa iba pang tao, naging bukas ang puso, may paring bago ngayon ang diocese. At ito rin ang pangako ng Birhen ng mahal na puso ni Jesus sa bawat isa sa atin. Lahat tayo tinatawag sa kabanalan, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nawa, wag lang iasa ninyo kay Father Sammy ang inyong mission station. Huwag niyong iasa sa inyong mga leaders lang ang pagpapahayag ng mabuting balita. No! Bawat isa sa inyo ay maaaring maging instrumento ng Diyos para tumawag sa ibang tao. Nawa, ang tema natin ngayon ay inyong isabuhay. Buksan ang inyong puso para sa lahat at huwag niyo silang husgahan. Paano yung mga addict, Father? Sila ba tinatawag din ng Diyos? Yes or no? Yes! Yung mga tambay sa kanto, tinatawag ba ng Diyos? Yes! Yung mga nagsasakla, tinatawag ba ng Diyos? Yes! Lahat tinatawag ng Diyos. Alam niyo sa amin, meron kaming bagong tatag na BEC na ang ganda kasi nakipagtulungan kami sa barangay hall. Under namin yung pinakamalaking barangay hall sa South Caloocan, Barangay 28. At meron kami doon na Sunday Mass, every Sunday Mass na sponsored ng barangay. At maniwala kayo sa hindi, ang leader ng aming BEC doon, hindi Katoliko. Born again. Kita nyo naman kung paano kumilos ang Diyos. Bukas talaga sa lahat. Yung mga Katoliko ayaw mag-lead eh. Itong born again, siya pa yung masipag mag-set up ng altar, ng bulaklak, magtawag sa tao. Tapos yung kasama niyang leader, disabled, hindi makalakad dahil na-stroke. Tingnan niyo kung paano kumilos ang Diyos. Bukas sa lahat. Talagang lahat. Kahit hindi mo kasama ng relihiyon, kahit born again pa, kahit Muslim pa yan, Iglesia ni Cristo, open your heart to all people. At magugulat kayo sa mga himalang gagawin ng Diyos. Huwag niyo sabihin kay Father Sammy lang, sa mga leader lang dito ang ating mission station. No! Ang bawat isa sa inyo, tinatawag ng Diyos. Maging instrumento ng kanyang himala sa mundong ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Lumapit tayo sa Ama upang sa tulong ni Maria, tayo ay magkaroon ng pusong bukas para sa lahat. Bilang isang pamayanan, tayo manalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan,
Naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo, na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubos na tumatangkilik sa ating pamayanan, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay patuloy silang maglingkod na may kababaang loob at maging mga tapat na naglingkod ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng ating mga family sponsor at mga hermano at hermana mayor. Naway sila'y pagkalooban ng ating Panginoon na mga biyaya na kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin sa magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
ibabagay natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kayo aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng Mariang nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birheng Maria bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkaanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ginugulita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungay mo handog na ito na iyong simbahan. Masdan mo iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lobi mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit na iyong pamana. Kaysa na ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ay yung simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na yung lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo, ni Samuel na aming kapilyan at ng buong kaparian, at na iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan na iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong karian ang mga kapatid naming yumao na at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan naming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Jesucristo sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglinga. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na may sa katuparan. Samahan kami lahat sa buhay ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo. Shalom. Birhen na Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Amen.
Magsiupo po ang lahat. Pasalamatan natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, the Eucharistic Ministers, Ministry of Usherets, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry, para sa ating FB live streaming, at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang Our Lady of Lourdes Chapel. Bukas po ang susunod na sponsor ay ang Kapilya ng Mother of Perpetual Help. Pasalamatan din natin ang mga family sponsors, ganun din ang ating mga hermano at hermana mayor sa gabi na ito, na sina Mr. and Mrs. Robert and Wilma Kasuway and family, Mr. and Mrs. Lino and Agnes and family, Mr. and Mrs. Alexander and Nelia Tamayo. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Anthony Coa. Paalala at paanyaya. Sa darating na September 8, 2024, ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart, at kaalinsabay din po nito ay ang ikapitong taon ng pagkakatatag ng ating mission station, at bilang pagpaparangal sa ating Birhen Maria, ay atin pong ginaganap ang pagsasyam o pagnonobena sa Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Sa bawat araw ng nobena ay magkakaroon po tayo ng family sponsors, hermana at hermana mayor. Nawa po ay ating suportahan ang gawain na ito. Bukas, September 3, 2024, Martes, ang oras na ating pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na ika-6 ng gabi, at susundan ito ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng gabi. Sa September 7, 2024, Sabado ay ang Bisperas o ika-9 na araw ng Misa Nobena. Ang pagdarasal ng nobenaryo ay sa ganap na 5:30 ng hapon, at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang tagapagdiwang po sa araw na ito ay si Most Reverend Father Virgilio Pablo S. Davididi, Bishop of Diocese of Caloocan. Sa September 8, 2024, ay ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Ang misa konselebrada ay sa ganap na 9:30 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan, at pagkatapos ng misa, ay ang lahat ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o barrio fiesta. Pagsapit ng 1:30 ng hapon, ay atin namang uumpisahan ang programa sa pamamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-4 ng hapon, ay atin namang gaganapin ang Bingo for a Cause at parapol, at susundan ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayong mga inibitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay inaasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Ang mga raffle ticket ay ipamimigay sa mga magsisimba sa ating mga nobena misa, at ito ay iraraffle sa araw ng kapistahan. Paalala po na pagkatapos ng misa ay inyo pong ihulog ang mga raffle ticket sa box sa entrance ng ating simbahan. Inaanyayahan po namin si Reverend Father Anthony Coa para sa pagbibigay ng Certificate of Appreciation at token mula sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Community. Diocese of Caloocan, Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Reverend Father Anthony Coa in recognition of your dedicated service and spiritual leadership as the presiding priest
during the Eucharist of our Novena Mass on the occasion of our 7th Foundation Day and Patronal Fiesta of Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, located at Baisa Road, Baisa, Caloocan City. Given this 2nd day of September 2024 at the Sacred Heart Mission Station, Baisa Road, Baisa, Caloocan City, Metro Manila, Philippines. Signed, Reverend Father Samuel S. Patriarca, MSc, Chaplain. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos.